Sa Batangas kung saan galing ang kanyang ama, nangampanya ngayong araw si Vice President Jejo Marbinay. Kabilang sa mga binisita niya ang isang pamantasan. Dito, nangako siyang dadagdagan ang budget para sa state colleges and universities at scholarships. Huwag natin bitawan sa pagkakataon nito, ang taga Batangas naman ang maging Pangulo ng Bansa. Wala naman siyang komento sa mga kumikwestiyon kung paano niya nasabing laki siya sa hirap at namatayan ng ina dahil hindi raw naipagamot, gayong sinabi niya ring ilan sa kanyang mga lupain ay minana sa mga magulang. Sa halip, ang anak na senadora ang sumagot. That property na namana niya dun sa nanay niya, hindi pa yun pag-aari nung lolo't lola ko eh. It was still, kumbaga, pag-aari nung lola ng Vice President natin. So, it was not at their disposal to be used for to buy medicines. Mahigit 20 milyong piso ang halaga ngayon ng dalawang pamana ayon mismo sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Binay. Sa Pasay City naman kung saan may dinaluhang pagtitipon si Mayor Rodrigo Duterte, natanong siya kung ano ang tsansang magpatupad siya ng martial law kung maging Pangulo. I will not take a dictator. I will just ask everybody to follow the law. But then I will be strict and harsh. Wala pa namang tugon si Duterte sa pag-fact check sa pahayag niyang ito sa Pilipinas Debates 2016 nitong linggo. I said this year the budget was given to Manila, the largest portion of it was 64%. Ang binigay sa Region 11, 19 billion. Kanila 64. Lumabas kasi sa pagsusuri ng GMA News Research na hindi 64% kundi 6% lang ng infrastructure budget ang napunta sa Metro Manila, pero mas malaki pa rin yan sa napunta sa Region 11 o Davao Region gaya ng ipinunto ni Duterte. Sabi ng kanyang kampo, posibleng ibang figure ang tinutukoy ni Duterte, pero tama pa rin umanong sabihing token share lang ang nakuha ng Mindanao sa budget. Sa Nueva Ecija naman na binansagang Rice Granary of the Philippines nangampanya si Marojas. Sinabi niya roong pag-aaralan kung pwedeng gawing libre ang irigasyon ng mga magsasaka. Kaugnay sa krimen, mahigit 500 anya sa mahigit 700 most wanted ng Pilipinas ay naipakulong na. Pero ang naunang pahayag ni Rojas sa debate nitong linggo na mahigit 2 billion pesos na halaga ng droga mula sa kartel ang nahuli noong kapanahunan niya bilang DILG Secretary, lumabas sa pag-fact check ng GMA News Research na konserbatibo pang halaga dahil lagpas 15 billion pesos ang nakumpiskang illegal drugs ng PNP noon. Gayunman, hindi pa rin tiyak kung magkano sa halagang ito ang mula nga sa kartel. May paglilinaw rin siya matapos mabatiko sa pahayag nitong linggo. May droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo samahan kita eh. Makakabili tayo ng droga sa Davao eh. Hindi raw siya mismo ang nakakaalam na may droga roon. Ako mismo bilang DILG, sinulatan ko siya dahil ayon sa PDEA mismo, hindi ayon kay Marojas ito ha, ayon sa PDEA mismo, 72 out of Davao's 180 mahigit na mga barangay ay heavily drug-infested. Inventing story. 1 month before he gave me the award, best performing local unit. Bakit ka lang sa Davao? Just to discredit me? Wala pang bagong tugon si Rojas kaugnay sa alegasyong inimbento niya ang tungkol sa sulat. Wala namang aktibidad ngayong araw sina Senadora Grace Poe at Miriam Defensor Santiago. Ako si Tricia Zafra, ang inyong saksi.